Tips lang para mapili ninyo ang tamang tao para sa inyo. Siyempre, para sa mga kababaihan, bibigyan ko kayo ng tatlong bagay lang para 90% mapili nyo yung tamang lalaki para sa inyo. Number 1 dito ay yung hayaan nyo siyang manligaw. Hayaan nyo siyang manligaw sa'yo in a proper way. Ligawan kanya sa bahay, hindi sa text, hindi sa chat, hindi sa video call, hindi sa online chatting, online dating apps, hindi. Ligawan kanya sa mismong tahanan mo. Yung makikilala niya ang mga magulang mo, makakabanding niya ang mga kapatid mo, at may papakita niya sa publiko ang kanyang sincerity sa'yo. Diba? Kapag nililigawan kanya ng palihim, doon pa lang red flags na, mali na, may mali na. Then, pangalawa, number 2, it takes time. Hindi porket nakilala na ng parents mo, nakilala na ng mga kapatid mo, naipakilala mo na sa publiko, ay ibibigay mo na yung buong tiwala mo to the point na gagawin nyo na yung ginagawa ng mag-asawa. It takes time, meaning to say, maghihintayan kasi ang taong seryoso, ang taong tapat, ang taong desidido na, permanente na ang desisyon yan. Hindi na conditional. Unconditional love can wait. Pagka walang hinihinging kondisyon yan, maghihintay yan. Kasi nga, unconditional love Hindi yan naghihintay ng kapalit yung kanyang paghihintay. Di ba? Gets nyo na yan. Yun na yun. Number 3, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Kailangan yung lalaking mamahalin nyo may pagmamahal, respeto at takot sa Diyos. Yan yung pinaka number 1 dyan. It follows everything. Kasi sabihin na natin na kahit anong bait, kahit anong sipag, kahit anong yaman, kahit anong galing ng isang lalaki, kung wala itong respeto sa Diyos, kayang-kaya kanyang i-disrespect balang araw. Kung wala itong takot sa Diyos, kayang-kaya kanyang iwanan balang araw. Kasi wala siyang takot. Wala siyang takot sa pamilya mo, wala siyang takot sa sino man. Kasi nga wala siyang takot sa Diyos. Pero kung itong taong ito ay God-fearing, siya ay reliyoso, siya ay may paniniwala sa Diyos, sumasamba, naniniwala at nagdarasal, nasa tamang tao ka. Hindi man perpekto, walang perpektong relasyon, walang perpektong lalaki. Pero at least, andun sila sa mas malapit sa perfection, di ba? Doon sa, kahit paano, mas malaki ang porsyento na maging maligaya ka kaysa doon sa risky, di ba? Maliban na lang kung gusto mo ng suspense, thriller, action, di ba?